Alright, and here we go sa ating part 8 ng eBay dropshipping course natin. So dahil marunong na tayong mag-product listing, alam na natin mag-product research. So dito sa part 8, tuturuan ko naman kayo kung ano yung mga kailangan nyong isetup sa profile nyo, sa proposal letter nyo para makapag-apply na kayo ng trabaho. Okay guys, para sa recommended dropshipping tools para sa mga baguhan sa inyo dito sa trabaho na to, pwede natin i-recommend yung eSync dahil napakadaling gamitin ito para to sa mga beginner sa inyo na gustong magtrabaho ng dropshipping. So ito yung isang tool na makakapagpadali no ng mga trabaho ninyo. So maglalagay ka lang ng link tapos mag-edit ka lang ng konti. So ganun yung eSync, kaya mas magandang i-recommend to sa mga client natin. Okay, so umpisahan natin sa profile guys, no, sa mga hindi pa nakagawa sa inyo ng profile pero nakapanood na kayo ng masterclass o sigurado naman ako iba sa inyo ay meron ng profile. So ipapakita ko pa rin sa inyo yung profile na pwede nyong gayahin, i-edit nyo lang ng konti para hindi tayo pare-pareho, no? Ito yung profile na ginawa ko sa pinsan ko. Okay, sa tagline, ito yung ilalagay nyo sa tagline. Pwedeng e-commerce dropshipper, pwedeng product listing specialist, store manager. So pwede nyo pagsabay-sabay niyan. Pwede kayong gumamit ng ChatGPT kung ano yung magandang tagline no sa gagawin yung trabaho. So ito naman yung mababasa ni client sa profile natin. So pagdating sa skill set, syempre hindi naman po pwedeng data entry lang yung alam natin. So kailangan natin ng skill set. Itong product listing specialist, product researcher, ito yung mga napag-aralan natin, no? Meron tayong cross listing, meron tayong Google spreadsheet, data entry, competitor research na kasama din sa inaral natin sa Zik Analytics. Meron tayong pricing strategy, title SEO, store setup, store management, Zik Analytics. Pwede nyo alisin muna to, no? Yung store setup and store management. Lalo na kung bago ka pa lang. Sa proposal letter, ito naman yung sample proposal letter natin. So, pwede nyo kopyahin to para pag mag-a-apply kayo, ito yung isi-send nyo kay client. Ito yung matagal na namin ginagamit na proposal letter na hanggang ngayon nag-work. Pagdating sa skills na ilalagay nyo sa profile nyo, ito yung listahan na maire-recommend ko, no? eBay listing, cross-selling, product research, or product research, competitor research, data entry, Google Docs, title description optimization. Ito yung mga related dito sa inaral natin. Kaya ito yung magandang ilagay nyo sa profile nyo sa mga freelancing platform. Okay, so breakdown tayo sa dropshipping. So hindi natin alam kung ano yung mga magiging trabaho natin kay client dahil iba-iba sila ng mga senaryo, iba-iba sila ng mga strategy, iba-iba sila ng mga tools na ginagamit. Kaya medyo magse-search tayo dito sa channel natin kung meron kayong nakitang job post. Halimbawa, meron siyang AutoDS tool. So tapos hindi naman natin napag-aralan yung AutoDS tool. So makikita nyo yan dito guys. No? Pwede kayong mag-search dito sa YouTube channel natin para pang backup no, sa mga makikita natin job post na wala sa napag-aralan natin. So meron AutoDS. Ita-type lang natin yung AutoDS. Yan, si-search natin para makita na natin yung AutoDS kung paano siya ginagamit. Ayan, may AutoDS tool dito. Ayan. So, pag gumagamit siya ng Zik Analytics dito sa homepage natin, makakakita pa kayo ng ibang mga tutorial ng Zik Analytics dito, itong product researcher. Yan, makikita nyo pa yung ibang mga diskarte sa pagpa-product research. So, gusto ko mag-aral kayo kung makakakuha kayo ng trial sa Zik Analytics para makapag hands-on kayo. Para sa akin, iba yung kapag nakahawak ka na ng tools, iba yung pakiramdam kapag nasubukan mo na gawin sa sarili mo yung inaral mo. Kaya maire-recommend ko na mag hands-on kayo. Okay, sa paggawa ng eBay, login with Facebook, login with Apple ID, tapos pwede na kayong maghanap ng products. So hintayin nyo na lang, baka magkaroon tayo ng part 9 para sa mga manual product research. So dadagdagan pa natin yung course natin dito sa eBay dropshipping. Okay, sa pag-a-apply ng trabaho, meron tayong diskarte. So lalagay ko yung link sa description kung papaano yung tamang pag-a-apply ng trabaho para hindi tayo masayangan ng connects dito sa Upwork. So dito naman ang isi-search natin. Halimbawa, magse-search tayo dito ng eBay listing. Ayan, eBay listing. So makikita na natin dito yan mga 59 minutes ago. Pero dapat may tamang oras para makakita tayo ng mga trabaho na mga bagong job post. Tapos makikita nyo yung mga hinahanap nila. Halimbawa, nabibigyan ko kayo ng sample. Ito yung eBay account review to increase selling limit. So kailangan nyo lang dito ay maglista ng mga products kasi si client every time no na gagawa sila ng bagong store, meron lang silang selling limit na 50. Tapos pag nag-increase sila magiging 200. So itong client na to, ang gusto niya ay merong mag-product listing sa store niya para ma-increase yung selling limit niya. So, makikita nyo marami dito na marami kayong makikitang mga trabaho rito. Basta ay related siya sa eBay listing. Basta pag sinabi mong eBay listing, pare-pareho lang yan.
pwedeng may on-hand product si client, pwedeng mag-search kayo ng products, pwedeng manual, pwedeng gagamit kayo ng Zik Analytics. So, yung pinakita ko sa inyong proposal, pasok yan lahat dito sa mga nakikita nyong job post ngayon. So, dahil ngayon nakikita natin dito mga 6 hours ago, 7 hours ago, 9 hours ago, kasi nga masyado pang maaga para mag-apply ng trabaho. So, kailangan meron tayong tamang timing para ma-applyan natin yung mga dropshipping na inaral natin dito sa channel natin. Okay, so, guys, pwede nyong i-post muna to para magkaroon kayo ng time na makopya, no, itong nakalagay sa screen natin. Ito yung sa freelancing profile natin. So, ito naman yung proposal. Okay? Tingnan nyo yung pagkakaiba. Halos wala silang pagkakaiba. No, parang may konti ka lang i-edit, pero ito yung pinaka-proposal letter natin. So, pwede nyong i-post tapos kopyahin nyo ulit. So, ito naman yung mga skills na dapat inilalagay nyo sa freelancing profile nyo para yung mga freelancing profile algorithm ay ma-detect niya na isa kang specialist pagdating sa eBay dropshipping. So, ito yung mga tags, ito yung mga hashtag, no, para may suggest sa inyong trabaho yung mga freelancing website. Okay guys, so magkakaroon tayo ng breakdown dito sa course na to para pagsasama-samahin natin lahat ng inaral natin. No, after nyong maagawa ng profile, after nyong maagawa ng proposal letter, mapanood yung diskarte sa pag-apply, maayos yung mga mali sa profile natin. So magkakaroon tayo ng isa-summarize natin, no, yung lahat ng napag-aralan nyo dito sa eBay dropshipping. Okay guys, so sana nakatulong sa inyo yung video na to. Pwede na kayong mag-apply ng trabaho base dito sa inaral nyo sa eBay dropshipping. So sana nakatulong sa inyo to. So yun lang po at maraming salamat.